Hello, kamusta tayo? Ay, kamusta ka na, Iska? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa patuloy niyang pagiging faithful sa atin. Kahit hindi tayo faithful sa Kanya, patuloy pa rin faithful si Almighty Father sa atin. Gaya ng sinabi niya sa 2 Timothy chapter 2 verses 11 up to 13. So nabasa na natin to no sa epistle kay Timothy. The saying is trustworthy, for if we have died with him, we will also live with him. If we endure, we will also reign with him. If we deny him, he also will deny us. If we are faithless, he remains faithful, for he cannot deny himself. So, ganoon si Almighty Father. Kahit na faithless tayo, nawawalan tayo ng pananampalataya, si Almighty Father, faithful pa rin sa atin. Kasi hindi niya matideny ang sarili niya. Ganoon ka-loving si Almighty Father. Kaya nagpapasalamat tayo dapat lagi sa kanyang pagiging faithful sa atin. Kaya dapat tayo maging faithful din sa kanya. So last time, nabasa natin yung 1 Peter. Na yung 1 Peter's chapter 1, sinulat yun ni Peter na si Almighty Father ay holy. Kaya dapat tayo ay holy din. At yung inheritance natin na nabanggit ni Paul, nabanggit din ni Peter na may inheritance tayo. At makukuha natin yung inheritance na yon kung magpapatuloy tayo sa pagtitiwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Pero si Almighty Father nagagalit din siya, no? Napahupa lang ni Jesus Christ ang galit ni Almighty Father. Si Jesus Christ lang. Kaya dapat tayo magpasalamat kay Jesus Christ. Basahin natin dito sa... ako lang pala nagbabasa. Sa Isaiah chapter 1 verse 10 up to 14. Hear the word of the Lord, you rulers of Sodom. Listen to the instruction of our God, you people of Gomorrah. The multitude of your sacrifices, what are they to me, says the Lord? I have more than enough of burnt offerings of rams and the fat of fattened animals. I have no pleasure in the blood of bulls and lambs and goats. When you come to appear before me, who has asked this of you? This trampling of my courts. Stop bringing meaningless offerings. Your incense is detestable to me. New moons, Sabbaths, and convocations. I cannot bear your worthless assemblies. Your new moon feasts and your appointed festivals I hate with all my being. They have become a burden to me. I am weary of bearing them. When you spread out your hands in prayer, I hide my eyes from you. Even when you offer many prayers, I am not listening. Your hands are full of blood. Wash and make yourselves clean. Take your evil deeds out of my sight. Stop doing wrong. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. Take up the cause of the fatherless. Plead the case of the widow. Hanggang verse 17. So nagagalit dito si Almighty Father. Yung mga offerings natin, worthless. Yung new moons, yung feasts, yung Sabbaths, detestable sa Kanya. Yung mga ginagawa natin, dahil tayo puro kasalanan. Hindi natin siya ina-acknowledge. At nire-reject natin siya dahil nakakagawa tayo ng mga kasalanan. So, hindi importante kung Almighty Father ang offering. Ang importante ay yung laging maging malinis tayo sa paningin niya.
Yun ang importante. Kaya gaya nga nabanggit ko dati, hindi kailangan ni Almighty Father ng kung ano-ano mang ibigay nating offering na mga akala ng mga tao monetary yung offering. Hindi. Tayo ang kailangan ni Almighty Father. Andito sa Isaiah chapter 1. Ito ang proof. Dati hindi ko alam kung saan ko hahanapin ang proof. Pinakita sa akin ni Almighty Father. Andito ang proof. Kaya dapat lagi tayong holy, malinis, para makuha natin ng inheritance natin at magtiwala tayo kay Jesus Christ. Para maging katanggap-tanggap tayo kay Almighty Father. Dahil mahal niya tayo, kaya niya tayo pinapagalitan. Gusto niya tayong mapabuti. Gusto niya maging mabuti ang kalagayan natin. Ganon ang tunay na magmahal ang isang tunay na tatay. Yung mapabuti tayo. At paano tayo maging mapapabuti? Mapapabuti tayo pagkasama natin si Almighty Father at saka si Jesus Christ. So dito tayo sa 1 Peter chapter 2. Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Tanggalin natin sa atin yung pagiging malisyoso natin, yung pag-iisip ng mga masasama, at yung panloloko, at yung kaipokrituhan, yung pag-iinggit, paninira ng kapwa-tao. Tanggalin natin sa buhay natin yun. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation now that you have tasted that the Lord is good. Kasi sinabi sa 1 Peter chapter 1 na tayo, na-renewed na tayo in Christ. Dahil bago na tayo, pinanganak tayong magmuli. Dahil sa kay Jesus Christ, nung sinave tayo ni Jesus Christ. Naging malinis na tayo, naging pure na tayo. So ngayong pure na tayo, dahil nagtiwala tayo kay Jesus Christ at natanggal ng ating mga kasalanan, biyataw tayo sa mga kasalanan natin, hindi na tayo dapat magkaroon ng malisya, yung kainggit, ng iinggit, pagsisinungaling, panloloko, nagsasalita ng masama sa kapwa-tao. Tanggalin na natin sa atin yon. At ang gagawin natin, crave spiritual milk. Dahil di ba yung mga babies, innocent sila. Wala pa silang mga kasalanan. So tayo, bilang na-renewed na tayo, pinanganak na tayong magmuli. Dahil kay Jesus Christ, sa dugo niya na dumanak sa cross and Calvary. Dahil sa kanya, pinanganak tayo magmuli at kailangan natin ng spiritual milk. Nang sa ganon, yung spiritual milk, habang nagmamature tayo sa ating salvation, yung una muna, simple teaching lang muna. Ano yung simple teaching na yun? Na tayo ay na-save dahil kay Jesus Christ. Tapos, habang nagmamature tayo, yung gaya ng mga nang sinabi ni Paul, maging matured na tayo. No? So, una, milk pa lang. Tapos, habang nag-grow tayo, magmamature tayo. Paano ba yung pagmamatured as Christians? Alam na natin ang gagawin natin. Nakakapag-share na tayo sa mga tao.
yung spiritual life natin, yung faith natin kay Almighty Father, stable na. Hindi na tayo parang nawi-wither agad or nasisira, nawawalan agad ng pananampalataya. Yun tayo sa verse 4. As you come to Him, the living stone, rejected by humans, but chosen by God and precious to Him. Nung lumapit tayo kay Jesus Christ, siya ang the living stone. Siya ang nireject ng mga tao, pero pinili ni Almighty Father. At importante kay Almighty Father si Jesus Christ. Malaki ang value ni Jesus Christ. Dahil wala siyang kasalanan. Hindi siya nagkasala. You also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Dahil kay Jesus Christ, magiging living stones din tayo. Na tayo, yung Holy Spirit sa atin maninirahan. Dahil kay Jesus Christ, dahil nalinis na tayo ng dugo ni Jesus Christ. So sa katawan natin, ang Holy Spirit, kaya dapat panatilihin natin malinis tayo. Kaya laging nire-reiterate ni Paul yung wag nating dumihan ang sarili nating katawan. Dahil sa atin nananahan ang Holy Spirit. Di ba ang tawag kay Peter, ginawa siyang Peter, di ba dapat Simon ang pangalan niya? So ginawa siyang Peter. Kaya ginawang Peter, ang name ni Peter, ni Jesus Christ, iniba ni Jesus Christ. Kasi nga, yung faith ni Peter, parang tayo, nawawala, nangihina. Kaya para ma-motivate si Peter, tinawag siyang Peter, simula ngayon Peter na ang itatawag sa'yo. Dahil, para malaman ni Peter, na sa kanya mananahan si Jesus Christ. Hindi siya iiwan ni Jesus Christ. Kaya tayo rin, hindi rin tayo iiwan ni Jesus Christ. Kaya nga binanggit niya dito yung stone eh. Kasi ang tinawag sa kanya, di ba, you are Peter. Kaya nga dito, binanggit din niya yung stone. Dahil kaya siya naging stone or Peter dahil minotivate siya ni Jesus Christ. So tayo rin, ang ginagawa ni Peter, ini-explain niya sa atin, yung stone is the rock. The true rock is Jesus Christ. At tayo, ang i-anchor natin, ang sarili natin kay Jesus Christ. Dahil sa atin mananahan si Jesus Christ sa puso natin. For in Scripture it says, "See, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in Him will never be put to shame." Kung sino man ang nagtitiwala sa precious cornerstone, hindi mapapahiya. So tayo, hindi tayo mapapahiya dahil nagtitiwala tayo kay Jesus Christ. Dahil siya ang true foundation. Hindi tayo madi-disappoint kung sino man ang nagtitiwala kay Jesus Christ. So binanggit ni Peter to galing sa Isaiah chapter 28 verse 16. Kaya magtiwala tayo kay Jesus Christ. Now to you who believe, this stone is precious, but to those who do not believe, the stone the builders rejected has become the cornerstone. Itong the stone the builders rejected has become the cornerstone. Galing naman to sa, nag-quote na naman si Peter, galing sa sinabi ni, prophesy ni David sa Psalm 118 verse 22.
So ang true stone is si Jesus Christ. He has become the cornerstone. He was rejected by people. Kaya naging cornerstone si Jesus. And the stone that causes people to stumble, and the rock that makes them fall. Galing na naman to, idinugtong naman niya yung Isaiah chapter 8 verse 14. Kaya makikita natin, galing sa Old Testament itong Psalm tsaka yung Isaiah, binabanggit ni Peter. Kaya buo ang Bible, si Jesus Christ, nasa Old Testament na siya, binabanggit na siya ang stone. They stumble because they disobey the message, which is also what they were destined for. Kaya na-stumble ang mga tao kasi hindi nila sinusunod ang message, hindi nila sinusunod ang utos ni Almighty Father. At yun nga ang kanilang dapat na kahihinatnan dahil hindi sila sumusunod at nagtitiwala. Yun talaga ang plano ni Almighty Father. Ituloy natin so verse 9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Pero tayo na mga followers of Christ, we are chosen people, royal priesthood, a holy nation. Holy nation tayo. Tayo mga followers of Christ. Special tayo kay Almighty Father. Dahil dinig natin ang tawag ni Almighty Father, nagtiwala tayo sa Kanya. Dahil pinili niya tayo. Siya ang unang pumili sa atin. Hindi tayo ang pumili kay Almighty Father at kay Jesus. Sila ang pumili sa atin. Ganun tayo ko-importante. Sino ba naman tayo? Pero ganun ang tingin sa atin, Almighty Father is special. That you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you have not received mercy, but now you have received mercy. Dati, hindi kayo mga tao. Pero ngayon, tauhan na kayo ni Almighty Father, people of God. Dati, hindi kayo nakakatanggap ng awa at kapatawaran. Pero ngayon, nakaka-receive na kayo ng kapatawaran at awa. Kasi ngayon, follower na tayo ni Jesus Christ. Na-reborn na tayo dahil kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ang ating cornerstone. Yung faith natin sa Kanya nakasalalay, kay Jesus Christ. Nireject siya ng mga tao. Pero tayo, isa tayo sa mga pinili ni Almighty Father para maging chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Ituloy natin verse 11. Dear friends, I urge you as foreigners and exiles to abstain from sinful desires, which wage war against your soul. So tayo, mga foreigner tayo. Hindi tayo taga dito, sa lugar na to. Dapat tayo umiwas sa mga kasalanan na nangaaway sa ating kaluluwa. Kasi ang kaaway ng kaluluwa natin, kasalanan. Nagtatalo ang kaluluwa natin. At yung kasalanan natin, yung sinful desires natin.
Kaya nga, di ba, pag may nang-aaway sa atin, para nagtatalo ang isip natin, nagkakaroon ng parang battle sa isip natin kung, aawayin ko rin ba to o hindi. Pero, ang pipiliin natin, si Jesus Christ at si Almighty Father, ano yon? Peace, loving people tayo dapat. Dahil we are God's possession. We are God's people. We are His children. Live such good lives among the pagans that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us. Mamuhay tayo, syempre, namubuhay tayo sa mundo na to. Iba-iba ang ating mga paniniwala or ang faith, no? So yung iba, ang faith nila, pagan sila. Ibig sabihin ng pagan, alam na natin, marami silang Diyos. Sumasamba sila sa mga estatwa. Sinasamba nila ang sarili nila. Kahit sabihin nila na wala silang relihiyon, pagan pa rin ang tawag doon kasi sinasamba nila yung sarili nila. So dapat mamuhay tayo ng tahimik, ng walang kaguluhan, para hindi tayo kakitaan ng kasamaan ng ugali. Para yung ugaling, yung gawa natin, makita ng mga tao na tayo ang follower ni Christ, nang sa ganun, mapapurihan ang pangalan ng Diyos natin, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Submit yourselves for the Lord's sake to every human authority. To every human authority, magpasubmit tayo. Sabi dito sa Bible, sa 1 Peter chapter 2, submit yourselves to every human authority. Ibig sabihin sa government, sa nakakasakop sa atin, whether to the emperor as the supreme authority or to governors who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right. Kahit ibang paniniwala sa atin ng emperor or leader ng bansa, kahit ano ang klaseng kind ng government, ano ba yung mga ibang government, democratic government, republic government ba tawag doon, or medyo totalitarian, ano pa ba yung mga kinds of government? Democracy, monarchy, communism, aristocracy, oligarchy, authoritarian, dictatorship, republic, theocracy, tribalism, fascism, commonwealth, parliamentary, kleptocracy, bureaucracy, colonialism, autocracy, federalism, confederacy, capitalism, aristocracy, oligarchy. So ito yung iba-ibang mga klase ng government, no? Kahit ano pa mang government ang nakakasakop sa atin, magpapasubmit tayo. Dahil yun ang utos ng tatay natin. Kasi yung government kaya nandyan ay para mag-punish ng hindi gumagawa ng tama. At yung government nandyan para mag-commend ng gumagawa ng tama, no? Kaya yung mga murderers nakukulong dahil sa government, pinapakulong ng government. Yung mga gumagawa ng mga bisyo nakukulong dahil sa government. Dahil yun ang tama na nabigyan ng kaukulang kaparusahan ang mga tao na hindi gumagawa ng tama. For it's God's will that by doing good you should silence the ignorant talk of foolish people. Will ni Almighty Father na sa paggawa ng mabuti, mapapatahimik natin ang mga tao na nagsasalita ng against sa atin or laban sa ating mga Christians or followers of Christ. Live as free people, but do not use your freedom as a cover-up for evil. Live as God's slaves.
kahit na malaya tayo na mga tao, hindi natin dapat gamitin ang ating kalayaan sa paggawa ng ng kalokohan or kasamaan or as a cover up, no? Hindi natin dapat gawin 'yun kahit na malaya tayo. Hindi 'yun excuse para gumawa ng kasamaan ang pagiging malaya. Kundi dapat mamuhay tayo na God's slaves. We must live as God's servants. Show proper respect to everyone. Love the family of believers. Fear God. Honor the emperor. So lahat ng tao irerespeto natin. Lahat. Kahit sino pa, kahit ano pang paniniwala, irerespeto natin. Mamahalin natin ang mga fellow believers natin, fellow Christians natin. Kakatakutan natin si Almighty Father. At irerespeto natin kung ano man ang government ang nakakasakop sa atin. Kung sino man kahit sino pa ang nakaupo, irerespeto natin. Yun ang utos ng tatay natin. Kaya may mga religious leaders na umaayaw sa gobyerno. Bakit sila umaayaw? Mali yung ginagawa nila kasi nakasulat sa Bible, honor the emperor. Susundin natin kahit ano pang government meron tayo. Kahit sino pa ang nakaupo. Kahit gusto man natin o hindi. Slaves, in reverent fear of God, submit yourselves to your masters, not only to those who are good and considerate, but also to those who are harsh. So tayo na mga slaves or tauhan, mga empleyado, kahit masama yung ating master or masama yung boss natin, irerespeto pa rin natin. Dahil nirerespeto natin ang ating Almighty Father, ang ating tatay. Yun ang utos sa atin ng tatay natin. Irespeto natin ang lahat ng tao. Kahit hindi mabuting tao, irerespeto pa rin natin. Pero hindi ibig sabihin na gagawin natin ang ipinapagawa sa ating kasamaan ng isang tao. Siyempre, dapat hindi natin gagawin yun, kundi respeto lang, no? Respeto. Tatatuhin nating tao. Hindi tayo magsasalita ng masama. Hindi natin i-condemn, hindi natin i-judge. For it is commendable if someone bears up under the pain of unjust suffering because they are conscious of God. Dahil may mga tao na nagsasuffer kahit na hindi sila gumagawa ng mali. Nakakita na kayo, nakaramdam na ba kayo kahit di kayo gumagawa ng mali? Nagsasuffer tayo. Na pagbibintangan tayo kahit hindi tayo gumagawa ng mali. Pero kahit na pinagbibintangan tayo, if we think of God and bears the pain, this pleases God. Pag pinagbibintangan tayo, tapos hindi tayo gumagante, at yung pain and suffering na yon, ino-offer natin kay Almighty Father, natutuwa si Almighty Father sa atin. Kung si Jesus nga, 'di ba? Kung si Jesus, hindi siya gusto ng government noon, ng mga tao, hindi siya gusto. Lahat. Madami ang ayaw sa kanya. Kahit gumagawa ng mabuti si Jesus Christ, ayaw sa kanya ng mga tao. Kahit pinagaling na niya yung mga tao, nagbago pa rin ang isip.
Itiniis ni Jesus Christ yun. Kaya tayo dapat, ganun din, susundin natin ang ginawa ni Jesus Christ. Sa mundo, ang tingin nila sa gagawin natin na pag inaaway tayo, tapos tayo hindi gumaganti. Ang tingin ng mundo sa atin, mahina tayo. Weak tayo. Ganun ang kalakaran sa mundo ito. Kaya ang mga tao ngayon lumalaban. Nakikibaka. Hindi alam ng mga tao na pag ang pagiging matiisin, ang pagiging kind, ang pagiging gentle, ay isang kalakasan yun. Ang kalakasan yun, deep within strength, na nanggagaling kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Kaya, kung nakikipag-away tayo, gumaganti tayo, ibig sabihin nun, hindi tayo malakas. Mahina tayo. Si Jesus Christ, hindi siya gumante. Anong sabi ni Jesus Christ? Lord, patawarin niyo po sila, Father. Hindi nila alam kanilang ginagawa. Yung strength ni Jesus Christ, yun ang dapat na maging strength natin. Ang kalakasan natin. Kaya dapat lagi tayong kukuha ng kalakasan kay Jesus Christ. Ang ating King of Kings, ang ating Lord of Lords. Ang ating friend. Nagmamahal sa atin. Kaya hindi tayo gaganti. Dahil si Almighty Father ang gagawa ng way para sa atin. Kaya nga di ba mahal ni Almighty Father yung mga fatherless tsaka mga widow. Yung mga fatherless kasi wala silang malapitan. Pati ang mga widows walang malapitan. Kaya mahal na mahal ni Almighty Father mga fatherless at widow. So kahit tayo, matanda na tayo, wala tayong makitang father figure na malakas. Kasi yung mga father sila nagtatanggol sa mga anak nila, no? Kaya ganon. Pero tayo, ang tagapagtanggol natin, si Almighty Father at saka si Jesus Christ, darating ang araw, makukuha natin ang justice na hinihingi natin. Dahil si Jesus Christ at saka si Almighty Father, faithful sila sa atin. At ang kalaban natin, hindi naman tao eh. Ang kalaban natin, yung principalities of this world, yung namumuno sa mundo na to. Hindi yung mga tao, kundi kung sino ang sumasakop sa puso at isipan ng mga tao. Kaya yung mga tao, mamahalin natin. Dahil yung mga taong yun, hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Yung mga naninira sa atin, yung mga nangaaway sa atin, yung mga nagpa-persecute sa atin, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Dahil blinded na sila ng demonyo. Kaya hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. But how is it to your credit if you receive a beating for doing wrong and endure it? But if you suffer for doing good and you endure it, it is commendable before God. Kung nakagawa tayo ng kasamaan, wala yung rason para purihin tayo or i-commend tayo. Dahil sa, halimbawa, nakagawa ka ng kasalanan, nakapatay ka, no? Walang rason para i-commend ka dahil, nakulong ka, tagal mo nakulong buti nakulong ka, tagal mo, kaya mo yan, ang galing mo naman, nakulong ka ng 20 years. Hindi ka dapat i-commend doon dahil nagkasala ka. Pero, kung hindi ka naman nagkasala, tapos nakulong ka, dapat kang i-commend. Yung isang sample lang yun,
Example, nanira ka ng kapwa-tao, tapos siniraan ka ng tao, tapos lumaban ka. Hindi ka dapat i-commend. Kasi hindi mo napigilan ang sarili mo. Uy, ang galing niyang sumagot ang galing niyang, ang talino niya, kaya nalusutan niya yun, nasagutan niya yung taong nangaaway sa kanya. Hindi dapat i-commend yung mga taong ganon. Kundi, ang dapat i-commend yung mga taong inaway ka, pero hindi ka sumagot. Yun ang dapat na i-commend kasi yung mga taong ganon, yung mga followers ni Christ na ganon, meron silang self-control and meron silang kindness and gentle spirit na galing kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Kay Almighty Father at kay Jesus Christ na makukuha yun. Wala nang iba. To this you were called because Christ suffered for you. Si Jesus Christ nag-suffer para sa atin, leaving you an example that you should follow in His steps. So, binanggit na naman dito ni Peter. Binanggit ni Paul, at binanggit naman ni Peter ngayon, na ang example natin, si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang pattern natin. Hindi yung pattern ng pattern na, nakakita na ba kayo ng pattern ng pattern? Di ba yung pattern ng pattern, pag ginaya mo yung pattern ng pattern, hindi na perfect. Kaya dapat, dun tayo mismo sa original pattern. Kokopya o gagawa. Kasi pag yung may pattern na, no, si Jesus Christ, tapos may gumaya kay Jesus Christ, ay gagayahin ko yung gumaya kay Jesus Christ. Hindi yun kasi, hindi na perfect yung gumaya kay Jesus Christ. Kaya tayo dapat, ang pinaka-pattern natin, si Jesus Christ. Hindi yung mga na gumaya ng gumaya kay Jesus Christ. Para maging perfect din tayo. Gaya ni Jesus Christ. Maging holy rin tayo. Gaya ni Jesus Christ. Na holy. Gaya ng tatay natin, holy. To this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. He committed no sin and no deceit was found in His mouth. So, galing ito sa Isaiah chapter 53, verse 9. Hindi siya nagkasala at hindi siya nagsinungaling. Walang kasinungalingan na lumabas sa bibig niya. Hindi siya nagkasala. Si Jesus Christ. When they hurled their insults at Him, He did not retaliate. So tayo rin ganun. Pag ininsulto, hindi rin tayo lalaban. Ganun kasi si Jesus Christ. When He suffered, He made no threats. Nung nagsasuffer si Jesus Christ, hindi siya nanunumbat or nagbibigay ng babala o na pag sinaktan nyo ako, lagot kayo sa akin, babalikan ko kayo. Hindi nagbibigay ng threat si Jesus Christ ng ganon. Hindi siya nagbigay ng, anong bang tawag sa threat sa Tagalog? Siyempre, walang sasagot ako lang. Kausap ko ng iska, ano bang threat sa Tagalog? Instead, He entrusted Himself to Him who judges justly. Instead, si Jesus Christ, in-entrust niya ang sarili niya kay Almighty Father na nagja-judge justly. He let God take care of Him, for God is the one who judges rightly. Hinayaan niya, ibinigay niya ang tiwala niya kay Almighty Father, kasi si Almighty Father ang nagja-judge rightly and justly. Kaya walang lumabas sa bibig niya ng kasamaan or pang-insulto or kasinungalingan or hindi siya ng threat ng tao, hindi siya nag-retaliate, hindi siya gumanti. So, ganoon din tayo. Kaya ako pinipigilan ko na rin ang sarili ko. Mahirap pigilan ng sarili dahil lumalaban yung pride mo eh. No? So, kalaban natin, sarili natin. Tayong mga followers ni Christ. Mapagtatagumpayan lang natin magpapasakaw tayo kay Almighty Father. Hahayaan natin si Almighty Father ang gagawa ng paraan para sa atin. Hindi tayo gaganti.
Magtitiwala tayo sa tatay natin. Kasi, hindi niya madedenay ang sarili niya. Dahil faithful siya sa atin. Lagi nating tandaan niya na faithful sa atin si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. He himself bore our sins in his body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. Sa katawan ni Jesus Christ, nakita yung mga kasalanan natin. Yung mga bawat palo sa katawan niya, bawat sugat niya, kasalanan natin yon. Binuhat ni Jesus Christ yun para sa atin. Pati yung cross ng Kalbaryo. Para mamatay tayo sa kasalanan at mabuhay tayo ng may takot kay Almighty Father. Mabuhay tayo ng tama. Ganun ang ginawa ni Jesus Christ. At dahil sa kanyang mga sugat, gumaling tayo. Ano ba ang sakit natin? Baka tayo gagaling, wala naman tayong sakit. Meron tayong sakit. Ang sakit natin, kasalanan. Hindi natin mapigil ang mga kasalanan natin. Yun ang sakit natin. Kaya gumaling tayo sa mga kasalanan natin. Baka may magsasabi dyan, wala naman akong kasalanan eh. Naging malinis akong tao, maayos akong tao. Hindi ako nangongopya ng bata ako, mabuti akong anak. Pag sinabi mo yun, prideful ka, kasalanan na yun. Dahil hindi mo tinatanggap na nagkasala ka, hindi mo tinatanggap na kahit minsan hindi ka nanira ng tao, kahit minsan hindi ka ba nakasakit ng damdamin ng tao, kahit minsan ba hindi ka nag-isip ng masama sa kapwa-tao mo. Mag-isip ka lang ng masama sa kapwa-tao mo, kasalanan na yun kasi malis na yun. Kaya lahat tayo makasalanan. Kaya gumaling tayo sa kasalanan natin dahil sa mga sugat ni Jesus Christ. Yung kasalanan natin, binuhat ni Jesus Christ yon, yung cross. Yun ang kasalanan natin, yung cross na buhat-buhat ni Jesus Christ. Symbolic yon. Ginawa yun ni Jesus Christ para tumigil na tayo sa ating kasalanan at magumpisa tayo ng mamuhay ng tama. Matauhan tayo. Na si Jesus Christ hindi nagkasala, pero inaako niya yung kasalanan natin. For you were like sheep going astray. Para tayo mga tupa na naliligaw. Hindi malaman kung saan ang papunta natin. Paiba-iba tayo ng direksyon sa buhay. Hindi natin alam kung ano ang tamang direksyon. Magulo tayo, magulo ang pagkatao natin. But now, you have returned to the shepherd and overseer of your souls. Pero ngayon, bumalik na tayo sa ating shepherd, sa ating pastol, sa overseer, sa ating leader, sa ating king, sa ating Lord, Lord ng ating kaluluwa. Pastol ng ating kaluluwa, shepherd, si Jesus Christ, si Almighty Father. Kaya lagi tayong magpapasalamat sa kanila, sa pagmamahal nila. Sino ba naman tayo? Sino ba naman tayo? Nakita niyo na ba yung sarili niyo sa salamin? Ha? Natanggap niyo ba yung sarili niyo sa salamin? Nakita niyo na ba kung anong itsura ninyo?
Anong nakita ninyo sa salamin? Kahit ano pa nakikita natin sa salamin, napapangitan tayo, di ba? Pero si Almighty Father at saka si Jesus Christ, precious ang tingin nila sa atin. Importante tayo sa kanila. Yung kaluluwa natin importante, gusto nila tayong makasama. Dahil creation tayo ni Almighty Father, siya ang tunay na tatay natin. Sabi dito sa Psalm chapter 8 verses 4 up to 6. What is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him? For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. Thou madest him to have dominion over the works of thy hands. Thou hast put all things under his feet. Sa ibang version, King James version kasi ito sa NIV version. What is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them. You have made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor. You made them rulers over the works of your hands. You put everything under their feet. So, sino tayo? Pero mahal na mahal tayo ni Almighty Father. Ang gusto lang ni Almighty Father, maging holy tayo, gaya niya dahil tatay natin holy. Umiwas tayo sa kasalanan. Mahalin ang kapwa-tao at mahalin siya. Yun lang ang gusto ni Almighty Father sa atin. Hinihiling niya sa atin. Hinihingi niya sa atin. Napagtiwalaan natin si Jesus Christ, yun lang. Hindi pa natin maibigay. Kailan pa tayo matatauhan? Kailan pa tayo mabubuksan ng isip? Matagal na tayo iniintay ng tatay natin na mabuksan ng isip natin, na matanggap natin yung gusto niya para sa atin, yung will niya para sa atin ang masunod, dahil ang will ni Almighty Father laging tama, laging for our good. Hindi selfish si Almighty Father. Kaya nga open tayo to enter His kingdom. Open si Almighty Father tsaka si Jesus Christ dahil hindi siya selfish. Open tayo na tumira kasama niya dahil hindi sila selfish. Dahil si Almighty Father forever siya tsaka si Jesus Christ and His kingdom will be forever. Kaya gusto ni Almighty Father tsaka na Jesus Christ kasama nila tayo forever. Ang gagawin natin, iiwas tayo sa kasalanan. Susundin natin ang yapak na Jesus Christ. Ang alam natin mahirap, no? Kasi kaya alam natin mahirap, yung mind natin nandito sa mundo na to. Kaya nahihirapan tayo. Marami tayong plano kasi sa mundo na to. Gusto kong yumaman, gusto kong sumikat, gusto kong makuha lahat ng gusto ko. Yun ang gusto natin, ano? Pero yung gusto natin na yun, nasisira, yun nananakaw, nabubulok. Hindi natin naiintindihan. Kaya nagkakanda, loko-loko ang buhay natin. Dahil sa mga gusto natin at hinahanap natin, na nawawala naman, nag-fleet, nasisira, nabubulok. Sana matuto tayo. Lahat tayo. Ako rin, tao rin ako. Nahihirapan din ako. Mahirap na hindi sumagot, na pag may nang-away sa mahirap. Pero hingi natin ng kalakasan ni Jesus Christ at ni Almighty Father. Dahil yung hinahanap nating kapayapaan, yung joy, yung kaligayahan, yung pagtunay na pagmamahal na kay Almighty Father at kay Jesus Christ, yung contentment na kay Jesus Christ at na kay Almighty Father. Kaya magtitiwala tayo sa kanila. Mahal na mahal nila tayo, kaya nila tayo tinuturuan.
Kaya ni-reveal ni Jesus Christ, kaya ni-reveal ni Almighty Father ang mystery na makakasama tayo in heaven dahil mahal na mahal tayo ni Almighty Father. Ni isa man sa atin ayaw niyang mawala. So nasa sa atin na ngayon ang desisyon kung ano ang gagawin natin. Kung susundin ba natin siya o susundin natin ang flesh natin, yung will ng pagkatao natin, yung natural na pagkatao natin na nakatira dito sa mundo. So mamimili tayo. Nasa sa atin yun. Pero sana makita natin yung kabutihan, yung plan ni Almighty Father para sa atin. Mahal na mahal tayo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, no? Kung kayo kaya may pako sa krus, okay, hindi ko kaya yun. Sa dami ng kasalanan natin, tayo dapat ang naipako. Tayo dapat ang maging kriminal. Kasi ang tingin ng mga tao ng kay Jesus Christ, kriminal, kahit wala siyang ginawa na masama, kahit di siya nagkasala. Ano maintindihan natin, mabuksan ang isip natin, lahat. Mahal na mahal tayo, lahat ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. Hindi sila magbabago. Tayo ang nagbabago. Nakaranas lang tayo ng konting kayamanan sa buhay natin, nalilimutan na agad natin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Tayo ang nagbabago. Pero si Jesus Christ at si Almighty Father, hindi sila magbabago. Subok na si Jesus Christ at si Almighty Father simula nung na-create ang mundo na to. Hanggang ngayon, hanggang sa hinaharap. Maraming salamat at lagi nating isipin, yung actions na ginagawa natin sa araw-araw. At pag nagkakasala tayo, hingi tayo agad ng tawad kay Almighty Father. Kailangan natin sila sa buhay natin. God loves us all so much.